ay kasama sa operation sa Davao Lab. At siya rin ang nagsabi na merong itong tato sa likod ng dragon. Is laging kasama ni President, ni then candidate Rodrigo Duterte at ni Bongo. Sir, may tato kasing dragon yan eh. Paano mo naman nalaman? Eh, nakita ko sir eh. Yun ang tawag sa kanya, dragon. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ngayon po, pagbibigay po ako ng aking obserbasyon at assessment dun sa war on drugs. Kasi ang war on drugs is a cover-up. Yung Command Memorandum Circular number 16 o double barrel. Ang pinakaano lang niya, ito yung pinaka-mission, intent ng double barrel. The PNP intends to equally address illegal drug problems in the barangays and at the same time pursue the neutralization. Dito pa lang mali na eh. Dapat dito prosecution of illegal drug personalities as well as the backbone of illegal drug network operating in the country. Ang purpose talaga is to address street level addicts, neutralization, again, neutralization of illegal drug personalities. Dapat yan prosecution kasi ang pulis ay may sinusunod na escalation use of force. Talaga ang intent, kumbaga is sa lingwahe ng mga uniform service, ang commander intent ng circular double barrel is neutralization, patayin. So ang Pilipinas ng panahon ni Duterte, ang Duterte drug list ay polluted with discrepancy, unverified accusation at built on unvalidated sources. Hindi po ako kasama sa listahan ng Duterte drug list. Wala kami sa listahan ng Duterte drug list, kami nila Perote, ni Pajardo at ni Liwanag at ang ibang kasamahan ko pa. Puro EJK associated doon sa kunyaring linisin ang karsada. Questionable charges on anyone that speak out against the system. Ako yung pinaka-example dito. Hindi lang ako, marami. Questionable operations. Protecting the Bureau of Customs as the entry point to the large volume of illegal drugs. Kung matatandaan nyo yung floating cocaine in the Philippines waters ng 2019. Sabi ni Director General Aquino at that time, yung floating cocaine daw ay decoy o diversionary tactics to mislead the authorities. Sinasabi ng ayaw na raw gamitin ng sindikato ang Bureau of Customs kasi may higpit na raw sa mga ports natin. Pero ang sabi ng Australian Federal Police, yung floating cocaine recovered was said to be a part of the shipment that was thrown out to the sea by the drug syndicate to avoid the apprehension of Australian police. Pangalawa, seizure sa Cavite, sa Alabang at Cavite. February 2019, 2 billion worth shabu sa Cavite. March 19, 2019, 1.1 billion worth of shabu sa Alabang. Both, ang sabi ni DG Aquino, ships side smuggling ng Golden Triangle Syndicate. Ang bilis ng kanyang assessment. Pero nung March 23, 2019, Bureau Customs
still intercepted and seized 1.8 billion worth of shabu based from the information shared by the Vietnam authorities. Talagang tinatago nila, pinoprotektahan nila ang Bureau of Customs. Itong pinakamaganda example. May 29, PIDEA and BOC conducted a fabricated control delivery. Ito yung abandon na tapioca. May nanalong bidder. Abandon shipment of tapioca. Pina-auction ng BOC. May nanalong bidder. Nilabas ng bidder yung shipment. Sabi ng custom at PIDEA cleared. Walang droga. Pagdating sa bodega, merong lamang droga. Ni-report ng winning bidder ang ginawa ng BOC at PIDEA, kinasuhan yung winning bidder. Pero nagsumbong siguro ang winning bidder kay Senator Lacson kasi meron siyang privilege speech. Ang sabi niya, there was no such operation. It was just a dishonest act to hide the fact that another shipment of illegal drugs passed through Bureau of Customs. Specifically, the BOC held an auction on abandoned tapioca shipment that it was later discovered by winning bidder to have illegal drugs and reported it. Ang galing talaga ng PIDEA at Customs. Second example, lack of action to investigate information about the high-value targets. Ito po yung aking report. The target was to pursue neutralization of illegal drug personalities as well as the backbone of illegal drug network operating in the country. Sa totoo lang, may mga report about sa mga drug personalities. Validated siya. Supported pa ng foreign counterparts. Pero walang aksyon na ginawa. There had been no action to prosecute these personalities. Oplan Tokang, talagang failure ang Oplan Tokang. Ang namatay is yung mga maliliit na street pusher. Sasabihin nilang high value target. Pero mga street pusher ang nahuhuli. BOC is an open gate to illegal drug shipment. Syndicates are growing business and are protected. So, therefore, Rodrigo Roa Duterte, Bongo, Bato de la Rosa are protecting and are integral to the security of the illegal drug network operating in the country. They allow the entry of large volume of illegal drugs through our ports and supported the syndicates by defending them, targeting those that goes against them and play dumb to true justice. These are my facts based on my personal experiences, information gathered, and assessment as an experienced anti-narcotic operator for 2 decades. To the long gray line. Alam kong gusto nyong i-challenge ako. Ang sagot ko sa inyo, all right, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Okay, salamat Colonel, no. At this juncture, we will ask the members to ask or propound questions to Colonel Acerto. But before we entertain the members, let me just make a clarification, Colonel. Meron lang po ako yung tatanong, no. Ilang kayo po ba ay ever since ay operative na ng Drug Enforcement Group ng PNP?
Nagsimula po ako nung sa EDSOT 2003. Yung creation start po ng creation ng EDSOT, nandun na po ako. At naging executive officer ako ng EDSOT hanggang 2011 o 12. Pero kahit po wala na ako sa EDSOT, sa Antras, ay tuloy po tumutulong sa anti-illegal drug operation ng PNP. At patuloy din po kung kinakausap ng counterpart kung meron silang mga impormasyon o meron silang itatanong. Hindi po naputol ang aking tulong sa o gawa ng aking tungkulin, lalo na sa kampanya sa illegal drugs. Okay. Sabi niyo po sa inyong kwento na since 2016, naririnig nyo na yung pangalang Michael Yang. Tama po ba yan? Opo. First time ko po narinig ang pangalang Michael Yang noong April 2016. So, 2016 of April, meron na ho kayong impormasyon tungkol sa alleged involvement sa drugs nitong Mr. Michael Yang na ito? Opo. Paano po nyo nakuha yung impormasyon? Paano nyo po na-gather? Binalidate nyo ho ba yung impormasyon? Opo. Nung matanggap ko po yung report ng April 2016 election, nagsimula na po ako mag-validate, magtanong-tanong, kumuha ng impormasyon. At ang sabi kasi nung asset is kasama siya doon sa operation ng Domoy noong 2004. Okay. So, sinek namin yung record namin together with Captain Perote kung sino yung pwede namin makausap na merong involvement sa Domoy raid namin. At medyo natagalan lang po kaming makakuha ng tao na makakausap. Pero nung August 2017, nakakuha po si Lito ng tao. At yun po ay kinausap namin nung August 10 to 12 sa Davao City. Okay. So, yung sinasabi niyong nakausap na tao ni Captain Perote, yan ho yung sinasabi niyong confidential asset. Opo. So, pag sinabi ho bang asset, for the benefit of those who are not privy dun sa asset na term, yung asset ho ba informer? Opo, informant. Okay, sige po. Confidential informant po. Sige, so siya yung confidential asset na sinasabi nyo? Opo. Siya po ang nag-confirm doon sa unang information ng informant. So sa kanya ho nang galing yung impormasyon na nakalat ninyo na meron pong Michael Yang na involved po sa droga. Ang una pong nagsabi sa akin noon is nung April 2016, yung informant number 1, para po malinaw. Informant number 1, sinabi lang si Michael Yang involved sa Davao at laging kasama ni Presidente noong 2016 campaign. Nung August 10 to 12, informant number 2, kinonfirm niya na si Michael Yang ay kasama sa operation sa Davao Lab. At siya rin ang nagsabi na merong itong tattoo sa likod ng dragon. Yung hubang mga informant na ito, buhay pa? Sa inyong palagay? Sana po, buhay pa. Wala ko pa. kayong idea. Kaya lang po, simula po nung magtaga ako dahil sa pananakot ni Duterte, wala na po akong nakausap dito sa Pilipinas. Yun hubang confidential asset number 1 na nagbigay sa inyo ng information about Michael Yang, parehas rin ho ba ng impormasyon na nakuha nyo kay informant number 2?
Ano ho bang pangalan nito if you are at liberty to disclose this? Kahit alias lang ho. Alam niyo, mahirap pong i-disclose yung identity ng informant at baka po mawala na po ng tiwala yung mga gustong tumulong sa ating sibilyan. Naintindihan Pero ko po yun. ang informant number 1, ang sabi niya is si Michael Yang is laging kasama ni ni then candidate Rodrigo Duterte at ni Bongo. At ang sabi niya is kasama rin yan sa Davao 2004 laboratory. So dahil kami nagtrabaho sa Davao, meron kami information sa Davao. So nireview namin yung aming records, tinignan namin kung sino yung pwedeng makausap doon. At nga nung August, may nakausap si Captain Perote. Kaya nagpunta kami ng Davao ni Captain Perote para kausapin yung informant number 2. Okay. Ang sinabi naman ng informant number 2 is in-identify niya si Michael Yang. Pero hindi niya sinabing pangalan na Michael Yang. Ang sabi niya, itinuro niya dun sa Rock Gallery, Sir, yaan si Dragon. Sabi ko, bakit Dragon? Sir, may tattoo kasing Dragon yan eh. Paano mo naman nalaman? Eh, nakita ko sir eh. Yun ang tawag sa kanya, Dragon. O anong involvement niya doon sa laboratory sa Domo eh. Sir, siya yung tumanggap ng 2 container van at siyang nag-ayos. Yung iba, dinala sa Domo, yung iba, dinala sa Cagayan de Oro. Pwede ho bang malaman kung alam nyo kung ano yung relasyon ng inyong confidential informant dito kay Michael Yang? Siya ba, ay amo ba niya si Michael Yang? Siya ba ay trabahante doon sa sinasabing laboratorio? Ano, pwede ho bang mabigyan nyo kami ng idea? Pwede ko pong sabihin, pero sana po is sa sekreto po. At kasi kung ikwento ko po sa inyo kung ano yung relasyon, malalaman, baka mabuko po yung asset, kawawa naman. Sige, siguro mangangailangan tayo ng isang confidential executive meeting siguro soon, no? Hindi pa ngayon. Kami, kumukuha lang ho kami ng mga information para ho mabuo sa aming isipan yung aming iniimbestigahan dito. Gagaya ng nabanggit ko kanina na maaaring may kinalaman yung mga kumpanya na kung saan ang pangalan ng mga may-ari ay Mr. Michael Yang doon sa kumpanya na nagmamay-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga na meron pong shabu. So gusto lang naming malaman, no? Kagaya nung nabanggit nyo kasi kanina, sinabi nyo na si yung Michael Yang na yan, may tattoo sa likod at ang pangalan niya ay Dragon according to your asset. And it appears na dahil alam niya, nakikita niya siguro na ba, he must probably be an insider. Siguro, that's the way it operates, di ba? Alam naman po natin yun. So since you're not at liberty to disclose kung sino yung mga pangalan na yun, siguro na lang ho, ano yung relasyon naman nung nabanggit nyo kanina na Mr. Chua, ano yun? Yung Johnson Chua at saka Johnson yung Chua po. Anong relasyon ng Michael Yang ho at saka yung Johnson Chua? Si Johnson Chua, siya po ang may-ari at nag-finance nung Domoy Shabu Laboratory. Paano nyo po nalaman na siya ang nag-finance? Meron ho ba kayong paper trail? Meron ho ba kayong ebidensya dyan? And, yun po ay resulta ng old-fashioned police intelligence work na assessment ng mga na ginawa namin. Yun din po ay galing din po sa mga informante. Yan pong si Johnson Chua, nung ni-raid namin yung Domoy nung December 31, 2004, meron siyang bahay sa Davao City, malapit sa eskwelahan ng Stella Maris.
itong bahay na to ay pinupunta to ni Alan C. Hindi, nakita namin siya doon pero hindi namin alam ang pangalan niya. Ang gamit niyang sasakyan is Pajero. Nung nirate namin nung 31, si Johnson Chua ay dali-daling tumakas. Kumbaga is after a few hours nang nirate namin yung Domoy, si Johnson Chua ay tumakas papuntang Maynila by land. Gamit niya yung kanyang Pajero. Yan ang kwento, ang report sa amin ng asset. Okay. Kaya hindi namin nahuli si Johnson Chua. At tapos, na-identify namin si Johnson Chua dahil yung warehouse sa Cagayan de Oro, siya ang nakalistang lessor. Siya ang nagrenta ng warehouse kung saan nahuli yung mga chemicals. Ito ay ni-raid ng PIDEA Regional Office 10. Ang nag-raid noon ay ang Regional Director na si Rene Orbe. Okay. Pero ang nakadiscover nung bodega na yon ay kami rin po. Kaya lang hindi namin siya ni-raid kasi ang thinking namin is babalikan yon para kunin. So, ibinigay namin sa PIDEA 10 noon na bantayan kung sinong kukuha. Kaya lang po, ang nangyari is nainip ang PIDEA Region 10, ni-raid nila nang hindi namin alam. So, nung ni-raid, nag-file na ng kaso. Pangalan ni Johnson Chua ang nagrenta. Kaya siya na-issuehan ng warrant sa Cagayan de Oro. Okay. Meron ho ba kayong idea ano nangyari doon sa yung sinasabi nyong na facilitate nung Mr. Michael Yang na shipment? 'Di ba? Ang sabi nyo kanina pag sa pagkakatanda ko, yung shipment na yon, isa dineliver sa Cagayan de Oro, yung isang container, at isang container ay dineliver naman po sa Davao. Tama po ba yung pagkakatanda ko? Yung dalawang container po is na-discarga lahat sa Davao City. Sa isang bodega ron bodega ni Alan C. Okay. Tapos, at unti-unti po nilang inililipat sa iba-ibang mga laboratory sa Domoy at sa Cagayan de Oro. Okay. Sige po. Salamat po, Colonel. The members... Salamat po. It's now... Yeah, last a little. Yeah, Congressman Dan Fernandez. Sir Acerto, pwede po bang malaman yung... kanina nadinig ko po, 2 dekada na kayo sa, sa serbisyo. 2 dekada na po. So, noong 2004, involved na ako kayo doon sa Dumoy, no? 2 dekada. So, Opo. 20. Opo. Have you undergone any lifestyle check na po that was conducted by the Senate before? Meron na ba kayong ganong na-conduct sa inyong lifestyle Alam check? niyo po, nung kinasuhan po ako doon sa Senate, Opo. na-pros na po yung asset. Yung account ko na Ano po, na-freeze po Kaya yung lang po asset? ngayon is na-freeze na po yung asset ko noon. Pero wala po kasi silang na-file na kaso. Nalip na po yung freeze order. Okay, so magkano naman po, kung pwede po malaman kung malaki ba yung na-freeze na asset or maliit lamang po? Ay hindi ko po alam dahil Yung asset po ninyo, yung wala na. mga magkano po hindi, yung asset? Hindi ko po masagot kasi wala po akong records. Nung asset po ninyo? Oh, During the time that you have conducted a hearing with the Senate, nag-under ko po kayo at na-freeze po yung assets po ninyo during that time. So, basically, sinasabi niyo po ngayon, hindi niyo po alam kung magkano yung asset ninyo? That was freezed? kasi po hindi ko po nakita yung I hope you don't mind, Mr. Acerto, while we're trying to point out here is also to test your integrity as a resource speaker. Because yung pong inyong discussion dito about your presentation is so long that
we understand yung inyong pong mga sinabi. Basically, iba napanood ko na rin po sa Senate hearing, and yung iba may mga bago po ako na din ngayon, but we wanted to compare your lifestyle with those that you are accusing of. Basically, kung sasabihin natin sila Michael Yang, we all know that they are affluent, di ba? Affluent po ngayon, at kita po natin yung iba po nilang mga kasamahan. Basically, ako, I do believe that ganun din po sila. And we wanted to compare lamang po yung buhay ninyo sa ngayon, sa buhay nila. Ako po, yun po yung nais kong malaman sa pagkakataon ito. That's the reason why I'm asking this. I hope you don't mind that I think it's imperative on this representation to find out how much asset was freezed during that time that you have a hearing in the Senate. May we possibly know how much the assets we're talking about? Uulitin ko po. Ako po ay simple lang po kami. At simula nung magtago ako, 6 na taon na po. Mag-6 na taon na. Wala po akong nakausap. Hindi ko po nakita yung complaint na pinail sa akin. Hindi ko rin nakita yung freeze order, maski yung lifting ng order. Lagi pong balita lang ang natatanggap ko. Kaya gusto ko man sagutin yun. Yes. Hindi ko po masagot ng tama. Mahirap naman po manghula at Tama. ayaw ko pong magsinungaling sa inyo. Okay, I understand po, Mr. Asierto. Sa inyo na lang pong pagkakaalam, sa sarili nyo po, siyempre tayo naman po, may kanya-kanya po tayong property. Ilan po ba property niyo? Ilan po bahay ninyo? Ilan po yung inyong pong kung meron pa po kayong negosyo ng inyong pamilya, gano'n, meron po ba dito sa Pilipinas or abroad? Uulitin ko po, simple lang po kami. So wala naman po kayong masyadong properties. Ilan pong bahay ninyo? Ilan po ang sasakyan ninyo? Nasa abroad po ba kayo ngayon, Mr. Asierto? Ay, for security reason po. Pasensya na